3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Lalaki patay matapos pagbabarilin sa Lucena City, Quezon. Philippine Statistics Authority muling magsasagawa ng POPSEN at CBMS sa Batangas City. Para sa ating good vibes balita, 50 pamilya nabigyan ng gamit pang eskwela at pangkabuhayan package. At Taal Volcano Update ating alamin. Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, patay nga ang isang lalaki matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Ilayang Talim sa Lucena City, Quezon. Naganap ang insidente pasado alas 6:30 ng gabi nitong Huwebes, Hunyo 27. Kinilala ang biktima na si alias Manuel, 60 anyos at residente ng barangay Ibabang Iyam sa nasabing lungsod. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakasakay ang biktima sa kotse ng kasamahan nito sa trabaho nang biglang pagbabarilin ng mga sospek gamit ang kalibre 45 baril. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging dahilan ng pagkamatay nito. Agad namang nakatakas ang dalawang lalaking sospek na huling namataan na may suot na jacket at maong na pantalon. Samantala, patuloy pa rin po ang investigasyon ng Lucena City Police Station hinggil sa pagkakakilanlan ng mga ito at ang posibleng motibo ng krimen. Samantala sa Batangas City naman, sugatan ng isang lalaki na kinilala na alias Justin, 22 anyos, isang construction worker matapos barilin ng kanyang kapwa kainuman sa Sitio Ferry, Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City nitong Huwebes din pasado alas 2 ng hapon. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng Batangas Component City Police Station at Alanginan Police Community Precinct, parehas na nasa impluwensya ng alak ang mga biktima at ang suspect o ang biktima at ang suspect na may alias na Zedric. Nagsimula umano silang mag-away ng dahil sa dati pa nilang alitan nang bigla na lamang binaril ng suspect ang biktima sa tiyan. Mabilis namang tumakas ang suspect sa pinangyarihan ng krimen. Agad namang nadala sa ospital ang biktima para mabigyan ng agarang lunas. Samantala, planong magsagawa ng dragnet operation ng mga kapulisan para sa agarang pagkahuli ng suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, muling magsasagawa nga ng Population Census o POPSEN at Community-Based Monitoring System or CBMS ang Philippine Statistics Authority at ang pamahalaang lungsod ng Batangas sa pamamagitan ng City Planning and Development Office sa lahat ng kabahayan sa Batangas City simula July 15. Ito ay ang organisadong pagkalap at pangungulekta ng mga dekalidad, makatotohanan at napapanahong datos na siyang magiging basehan sa pagbabalangkas at pagpaplano ng mga programa at proyekto ng pamahalaang lokal para sa mga mamamayan. Kabilang sa mga kinakailangang data ay ang antas ng edukasyon, kalusugan, hanap buhay o demographic at socio-economic status ng isang kabahayan. Gayon din ang bilang ng mga gusali, housing units, households at institutional living quarters at ang data or data ukol sa demographic characteristics ng institutional population. Ayon pa sa ulat ng Batangas City Public Information Office, ang lahat ng makakalap na datos ay confidential at gagamitin lamang sa naturang layunin. Nakikipag-ugnayan na rin ang PSA sa Public Employment Service Office o PESO ng lungsod upang makahikayat ng mga aplikante na magsisilbing mga enumerators. Ang bawat isang enumerator ay tatanggap ng halagang 504 pesos at 80 pesos sa transportation allowance kada araw. Isasagawa po ang POPSEN at CBMS sa loob ng 55 araw at inaasahang matatapos sa September 15. Samantala, good vibes balita naman tayo mga ka-vibes. 50 pamilya nga ang nabigyan ng DOLE Region 4A ng gamit pang eskwela at kabuhayan package.
nabigyan ng ang 50 pamilya ng Dole Region 4A ng mga gamit pang eskwela at kabuhayan package tulad ng bigasan package, frozen goods, burger package, karinderya package, fishing gear at nego cart noong Miyerkules, June 26, 2024 sa Tagkawayan, Quezon. Tiniyak ng alkalde na tuloy-tuloy ang pagtulong at pagsuporta ng pamahalang lokal, katuwang ang iba't ibang ahensya sa pagpapabuti ng lokal na ekonomiya at paglikha ng karagdagang trabaho sa iba't ibang sektor. Nagpahatid din ng pasasalamat ang iba't iba pang sangay ng pamahalaan gaya ng PESO, DOLE at iba pang LGU officers. Taalgo kayo na update naman tayo mga ka-vibes sa pinakahuling ulat nga ng FIVOX, aabot sa mahigit 5,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Taal na huling naitala noong ika-25 ng Hunyo. Nagkaroon rin ng katamtamang pagsingaw na may 1,200 metro ang taas na napadpad sa timog kanluran at kanlurang bahagi ng bulkan. Ayon pa sa FIVOX, nananatili pa rin po ang Bulkang Taal sa alert level number 1. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat yung malaman ngayong umaga. Ugalay nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.